Kaugnay naman ang mungkahing 4-day work week dahil sa nakaambang pagtaas lalo ng presyo ng langis sa gitna ng giyera sa Middle East. Mapanayan po natin si Atty. Alvin Curada, Director for Bureau of Working Concerns ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po. Good morning, Igan, and good morning to your viewers. Maraming salamat for accommodating the the Department of Labor and Employment. Opo, ano po ba posisyon ng DOLE? May mungkahing 4-day work week po. Opo, yung ating 4-day work week, Igan, ay matagal na po nating ini-implement. Noong 2004 and 2009, nagkaroon tayo ng economic crisis noong mga panahon na iyon. Nag-implement na po tayo ng compressed work week. Ito po yung pwede pong 4-day work week. And then yung 2009, tayo po ay nag-implement naman ng flexible work arrangement. So sinasabi po ng DOLE ngayon na although voluntary po ito, mutual agreement ng employers and workers, meron na po tayong framework na ready na agad na pwedeng i-adapt ng the private sector. Opo. Para ma-address yung mga posibleng pagtaas ng mga presyo, hirap po sa pag-transport ng ating mga manggagawa. Ano po reaksyon ng mga employer po dito? Yung ating mga employers po ay wini-welcome po itong ating flexible work arrangement. In fact, nasabi ko na po kanina na 2004, 2009 pa po ito. And noong 2019 and then noong 2022, nagkaroon po tayo ng batas, yung telecommuting law. And then yung 2022, nag-issue tayo ng revised implementing rules ng telecommuting law. Ang sinasabi naman po na kung ang ating trabaho ay maidi-deliver naman through computer technology, yung ating mga manggagawa ay pwede na sa bahay or sa ibang alternative workplace sila mag-render ng kanilang trabaho. So ito po ay win-welcome. Marami po tayong mga workplaces ngayon ang naka-telecommuting. Opo. Marami na po sa kanila naka-flexible arrangement or other alternative work arrangements. Pero may piling sektor lang po ito, hindi pwede sa lahat ng trabaho. Tama yun, Igan. Kasi po, iba naman po yung trabaho sa mining sector halimbawa, sa agriculture. So nakikita po natin sa ibang services and sectors, ito po ay ina-adapt yung manufacturing po natin, yung administrative services. Ito po yung karamihan na nag-a-adapt ng telecommuting and alternative work arrangements. Pag 4 na araw lang hubang pumasok, hindi naman bawas ang kanilang sweldo. Hindi naman, Igan, ang sinasabi ng Department of Labor and Employment na whenever enterprises or the private sector or yung mutual po agreement ng employers and workers natin to adopt alternative and flexible work arrangement, dapat po walang mababawas na benepisyo sa ating mga manggagawa. At the Opo. same time po, dapat po ito ay magbenepisyo din ng ating mga employers. At kung 4-day lang po ang pasok, hindi naman po hahabaan yung 8 oras na trabaho nila. Kung 4-day work week po, meron pong option, Igan. Pwede po yung isang araw ay pwedeng work from home. Okay. Pero yung sa mga sector po na hindi pwedeng work from home, ang option po nila ay habaan yung oras ng trabaho ng 4 days para po ma-deliver yung service yung kailangan sa kanila at hindi po maepektuhan yung enterprise and sectoral productivity. So kung ito po'y napatupad na ng mga nagdaang taon na binanggit ninyo, wala tayong magiging problema ngayon sa gitna ng giyera sa Middle East. Wala po kami nakikita, Igan, na problema. Nakahanda po yung ating mga polisiya para po agaran po makapag-implementa yung private sector ng alternative work arrangement, flexible work arrangement, and kung ang trabaho po ay kayang i-deliver through a computer technology, pwede po sila hybrid, pwede pong entirely online, or pwede pong work from home yung ating mga manggagawa. Kung gagawin 10 oras po ang pasok sa loob ng 4 na araw, automatic ho bang magiging overtime na yung extra na 2 oras po, attorney? Part po ng pag-uusapan yung, Igan, ano yung treatment ng dagdag na trabaho. Pero po sa ating advisory, ito po ay hindi po overtime. Ang ating pinoconsider ay yung 40-day, yung work week po natin, basta hindi sumobra. Opo. Ito po ay considered as within the work week po na pinag-agrihan ng ating employers and manggagawa. Pero hinikayat din po namin na aktibo po yung pag-uusap sa ating mga workplaces para po ma-address itong mga concerns kagaya ng pagbabayad ng mga sahod po natin and wage-related benefits. Maraming salamat, Attorney Alvin Curada ng DOLE. Ingat po. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.